Samantala, target na may sa pinal ngayong buwan ng Implementing Rules and Regulations para sa Konektadong Pinoy Act. Para sa mga simple Pilipino, paano nga ba makatutulong ang naturang batas sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Alamin sa sentro ng balita ni Rod Lagusan. Murang internet sa susunod na taon. Ito ang inaasahan ng Department of Information and Communications Technology. Oras na malagdaan na ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Konektadong Pinoy. Sa ngayon, dumadaan na ito sa review ng DICT, saka ipapadala sa iba pang ahensya na kailangang pumirma. Kabilang dito ang Department of Economy, Planning and Development, National Telecommunications Commission at Philippine Competition Commission. Ayon kay Secretary Henry Aguda, target nila na maisapinal ang IRR ngayong Oktubre. Pag hindi bumaba ang presyo ng internet next year, the law has failed. Intensyon ng batas, affordable internet connectivity. Better and affordable internet connectivity all over the Philippines. Yan po ang utos ng Presidente. Kaya yan po yung ginagawa po natin. Anya, dumaan sa maraming konsultasyon ng IRR kasama ang mga stakeholder. At oras na maipatupad na ang batas kasama sa kanilang inaasahan ay ang pagdami ng papasok sa data transmission industry. Mas marami na kayong option ngayon for internet connectivity rin. Down the road, magsisipag yung mga telco ngayon. Kasi, di ba, magkoconnect na sila pabilisan. Because they have a head start eh. They have a head start. We need to build 60,000 more cell sites. We need to build 50% pa lang yung fiber pass natin. So yung mga incumbent ngayon, magmamadali na yan. Anya, kapag mas mabilis kumilos sa mga ito, makukuha nila ang mas malaking bahagi ng merkado. Binigyang diin ng kalihim na gaya ng usapin sa paglalagay ng budget sa blockchain at ang pagdami ng digital requirement maging sa pribadong sektor, inaasahan nila na lolobo ang demand pagdating sa internet connectivity. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.